mo na, sabi nga nila, dalhin sa doktor, ano lang naman ang papayo ng doktor, kung minsan pa iinumin pa ng kung ano-ano mga bagay, nire-respeto ko po ang mga ginagawa ng mga manggagamot na ito. Ngunit, alam po ninyo, kulang ang mga bagay nito upang sa gayon ay mabigyan talaga ng lunas ang mga karanasan na ito na nangyayari sa buhay ng isang tao. Bakit po? Sapagkat nakakalimutan nila ang isang napakahalagang aspeto sa kanilang mga buhay. Ang dapat na pagtuunan ng pansin, yung pinaka-importante, pinakamahalagang bagay na dapat nilang bigyan ng pansin upang matugunan, ano po, yung basic need ng sangkatauhan na ito. Nakalimutan ng maraming tao na ang kailangan pala nila ay yung isang relasyon, yung love relationship natin sa ating Diyos na buhay. Yung bang nawalan ng pagkakataon o sabihin na natin na maaring kinalimutan o talagang hindi inintindi o hindi inuna ng mga tao na balikan ang Diyos sa kanilang mga buhay, na magkaroon sila ng isang malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Yun po ang nakakalimutan. Sapagkat hindi nila makita ngayon o hindi nila nararanasan yung bang pagmamahal ng Diyos sa kanila, at ganon din naman ay hindi nila naibabalik ang pagmamahal nila sa ating Panginoon. Pero alam niyo po ba, yun ang numero uno na kailangan nating balikan sa ating mga buhay, yung bang magkaroon tayo ng isang mas malalim pang relasyon sa ating Diyos. Kilala po tayo ng ating Diyos. Siyang lumikha sa atin. Bawat hakbang natin, bawat kilos natin, alam ng ating Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kakilala po niya tayo. At hindi lamang yon, ang nais po ng Diyos, kung may mga bagay man na nawala o dapat isaayos sa ating mga buhay, gusto ng Diyos ay ibalik ito at isaayos ito sa bawat isa sa atin. At nasabi ko po ang mga bagay nito sapagkat nais ko po na buksan natin ang ating mga Biblia at pagbulay-bulayan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po, at matunghayan po natin ito. Ang sabi po niya sa mga awit, yan, marami sa inyo nakakalam na nito. Sa awit 23, sa Psalm 23, ang umpisa po niya sa Psalm 23 sa verse 1, sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ang sa ibang salin, "I will have everything. I have everything. I shall not be in want," sabi naman ng ibang mga salin. So, alam po ninyo, isang bagay na dapat na makita natin na ang Diyos ang ating pastol at kailanman ay hindi tayo magkukulang sa buhay na ito. Alam niyo ba, nakapagdulot talaga ng stress sa buhay na ito ay katulad ng sinasabi ng Mateo sa 33, ang Panginoong Hesus ang nagsabi nito. Sabi niya, "Do not worry," sabi niya. Sa Matthew chapter 6, bago verse 33, ang sabi niya, "Do not worry, saying, what will I eat? What will I drink? What will I dress?" Di po ba? What will I wear? Sabi niya, wag daw natin sasabihin. Sapagkat ito ang laging sinasabi ng tao. Kaya nai-stress ang maraming tao sa mundong ito. Dahil ang nakikita lang nila ay ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang mga buhay. At yun ang nais nilang tugunan. Pero sabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, "But seek ye first the kingdom of God," sa Mateo sa 33, "and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Seek first the kingdom of God. Sabi niya, unahin natin, pagsumikapan natin, sabi niya, hanapin natin ang kaharian ng Diyos.